Si BP pala nasa Congress. Ano po? Pagkatapos ng pahayag o ng statement ng ating Vice Presidente, no? Na sinasabi na masyadong abuso ang ating mga kapulisan. Sa Congress naman po, mga kababayan, may sinasabi din ho ang ating Vice Presidente. 17 ang magtatanong sa kanya, 17 iba't ibang tanong, iisa ang sagot, no? Kaya po sabi ng ating mga hindi ito. Sabi po ng ating mga magigiting na mga Congress sa paggasto sa Congress. Madam, kailangan pong marinig ng taong bayan ang inyong isasagot. Kailangan pong malaman ng taong bayan kung ano ang katotohanan. Bakit umattend pa ang Vice Presidente doon sa Congress? Kung ang isasagot pala ng ating Vice Presidente, parang parang recorded na po sa tape. Paulit-ulit na lang po. Pakinggan nyo po, mga kababayan. Ng opisina ng ating pangalawang Pangulo. Congresswoman Stella Kimbo ng Marikina. So, considering that the reports, if you wish to propound questions on confidential funds and expenses, we request the members to be circumspect in disclosing information and details of operations that may affect national security, public order, and public safety. Right? And of course, the usual reminder that each of you would have only 5 minutes and that the responses of our resource persons would not be included in those. Alam niyo po, mga kababayan, yung mga magsasalita po, yung mag-i-interpolate po sa ating Vice Presidente, sinabihan pa po sila. Huwag tayong maging paulit-ulit ng tanong, huwag tayong masyadong magtanong sa budget, at kumbaga, paikliin natin yung tanong. Upang sa ganun naman, maging komportable yung tinatanong nila. Kaso, iisa lang din po ang sagot ng Vice So, our first to interpolate would be from the minority. We have our Deputy Minority Leader, Franz Castro. Si Franz Castro ba naman ang unang nagtanong, mga kababayan? Tuloy! Thank you, Madam Chair. Thank you, Madam Chair. I'm recognized. Yes. Yes. Yes, Madam Vice President. I would like to forgo the opportunity to defend the budget in a question and answer format. I will leave it up to the House to decide on the budget submitted. Madam Vice President, we have 17 members listed for interpellation, and as you know, you've been here many times for our budget briefing, that this is an important part of the budget briefing. The GAA, the General Appropriations Act, is arguably the most important piece of legislation every year. At kasama po ito, ang pagtatanong at pakikinig po sa sagot po ninyo ay napaka-importante pong input sa amin. Tsaka hindi naman po nagtatanong yung mga Congress dyan. Yung mga congressman natin, mga congresswoman natin, para po sa pansarili nilang kumbaga para pansarili lang po nila. Yung pagtatanong po dyan sa Congress, mga kababayan, upang marinig po ng taong bayan kung ano po yung pahayag o sagot ng ating Vice Presidente. Ngunit subalit datapwat, iisa po ang sagot ng ating Vice Presidente. Miss Tula pong yun na lang po yung dapat nating marinig, mga kababayan, galing sa kanya. Pong trabaho. So, yun po, kami po ay, we will proceed to ask questions. Madam Chair, my answer for every question will be, I will forgo the opportunity to defend the budget of the Office of the Vice President through a question and answer. And I will leave it to the House to decide on the budget submitted. So, magsasayang tayo ng oras dito, paulit-ulit yung sagot.
So sa lahat po ng itatanong nung 17 na yon, iisa lang po ang sagot niya, mga kababayan. Tapos nagsisigawan yung mga vlogger. Ang galing mo, Sara! Ang galing mo, BP! Hindi ko maintindihan. Napakatapang mo, BP! Hindi ko naintindihan ho, mga kababayan. Ano? Hindi ko naintindihan kung ano yung isinisigaw ng mga vlogger, no? Na ang galing daw po. Oh. Tuloy? That is acceptable to us. Unless I hear any objection, that is acceptable to us. Okay. Because it is, I believe, karapatan din po ng bawat Pilipino na marinig po nila ang katanungan po ng 17 po na nakalista sa ngayon. Palagay ko, kung meron pong dadating dito, baka dumagdag po. Pero marami pong issues na hinaharap po tayo ngayon. Kayo po mismo, nakikinig po kami sa inyong speech po kanina, kahit na hindi po siya related po sa ating budget. Marami pong na-spark na mga tanong, kaya palagay ko, kaya nga sinabi ko kanina, ilimit natin ang mga tanong tungkol sa budget. So, yun po. So, kung kayo po ay binigyan po namin ng pagkakataon na i-share po ang insights, kami rin po ay... So, kung yun po, mga kababayan, simula umpisa hanggang dulo, iisa lang po ang sagot at paulit-ulit lang po ang sagot, mga kababayan. Daig po ng ating Vice Presidente, si dating Bamban Mayor Alice Guo. Mga bossing, total paulit-ulit naman din po ang isasagot ng ating Vice Presidente dito, no? Ipinaliwanag na po sa kanya na yung magiging sagot mo, yung mga magiging katanungan namin ay para sa publiko, para sa mamamayang Pilipino. Maging transparent tayo lahat dito. Ngunit subalit ang na-receive nating sagot ng ating Vice Presidente ay paulit-ulit lang daw po. Mga kababayan, bagay, malayo pa ang 2028, pero kayo na po ang bahalang humusga. Isang oras na din po tayo nagsasalita dito, mga boss. Chief Amo Sir, 1,200 viewers. Na kanina ay 1,600. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-share, and mag-subscribe dito sa ating channel. Bukas po muli, naka-live po tayo alas 9 ng umaga sa ganito ding oras. Dito pa din po sa Mark Ramos channel. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.